Maya-maya lang ay nasa harapan na ni Apollo ang lahat ng pangkat ni Luis. Meron ding iilang galos ang mga yun, maliban lang kay Ambo at Leandro. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Matapos namang makapagsalita ni Apollo, nagtanong muna dito si Luis ng, "Huwag kang magmadali, Apollo. May nais lang akong malaman. Sino ang tinutukoy mong iyong kapatid na nagbigay sa iyo ng mutyang ito?" Tanong ni Luis habang ipinapakita ang mutya ng Bato-Omo na nagkalugas-lugas na dahil sa maling paggamit ni Apollo dito. Wala kang mahihita sa akin, Antingero. Kung ano lang yung nasabi ko kanina, di ko na yung dadagdagan pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako! Sagot ni Apollo. Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Paulit-ulit na dagdag na salita ni Apollo kay Luis. At dahil sa di nakapagtimpi si Luis, sa isang iglap, kumalas ang ulo ni Apollo sa katawan nito nang hatawin niyo ni Luis ng Carmona na kanyang tangan. Matapos ng mga kaganapan, naglinis na sila ng kanilang mga katawan. Doon na rin sila nagpahinga lahat sa tahanan ni Luis hanggang sa sumapit na ang umaga. Ang tanging tumambad na lang sa kanila noon sa bakuran ni Luis ay ang mga tumpok ng mga itim na abo ng mga aswang. Subalit may isang bagay na nakita doon si Leandro na labis naman niyang ikinabahala. "Kuya Luis, tignan mo to. Di ba ito ang bakas ng iniwan ng katawan ni Apollo? Bakit meron ito dito?" Wika ni Leandro habang itinuturo kay Luis ang bagay na kanyang nakita. Itim na rosas? Sambit ni Luis. Masama ito. May malaking unos na darating sa ating baryo, Leandro. Maging handa kayo. Maaaring mamayang gabi o sa mga susunod na araw, sasalakayin tayo ng higit pang malalakas na mga nilalang. Sa pagkakaalam ko, mga gabunan lamang ang gumagawa ng bagay na ito. Pero nagtaka naman noon si Luis dahil sa dumaan na ang isang linggo, walang kahit anong kakaibang nangyari sa kanilang baryo at halos umabot na ng isang buwan na wala pa din. Kaya naisip niya noon na nagkamali siya ng hinala sa nakita niyang sinyales na kagagawan ng mga gabunan. Kaya palagay loob na siyang walang unos na mangyayari. Ngunit kahit ganon, mahigpit pa rin ang ginagawa nilang pagbabantay sa baryo tuwing sumasapit ang gabi dahil para sa kanila, walang pinipiling panahon at oras ang mga kalaban nila para umatake. Isang araw, isang albularyo ang lumapit sa pangkat ni Luis. Kasama nito ang anak nito na halos butot balat na lamang at napakaputla ng kulay. Kilala nila ito sapagkat isa rin yun sa mga manggagamot sa kanilang baryo na lumisan para umiwas sa banta ng kamatayan. Malayo ang nilakbay nito para lang humingi ng tulong kay Luis. Nagmula pa kasi ito sa ibayong bayan na nilapatan nito para ilayo ang kanyang pamilya sa mga demonyo. Ayon sa albularyo, nais niyang humingi ng tulong kay Luis para ipagamot ang anak nitong halos isang linggo nang pinapahirapan ng isang mambabarang. At dahil sa nangyari sa anak nito, bilang isang albularyo, di niya magawang pangibabawan ang abilidad ng taong bumarang sa anak nito. Maging ang iba pa niyang anak at asawa ay dinapuan na rin ng sari-saring karamdaman. At dahil sa kakulangan ng kaalaman, pinili niyang lumapit kina Luis. At ayon din sa albularyo, dahil sa dumapong sakit sa kanyang asawa, napapansin nito ang lagi nitong pag-alis.
At nang pasundan niya ito sa isa niyang anak, doon niya nalaman na may kinakatagpo itong isang lalaki na may pangit na itsura base sa nakita ng kanyang anak. Base sa kwento mo, Manong, balak abusuhin ng nilalang yon ang pamilya mo at agawin ang asawa mo. At sa tingin ko, ang kinakatagpo ng asawa mo ay ang mismong bumabarang sa pamilya mo. Matanong ko lang, Manong, sa tingin mo, saan nagsimulang ganitong kaganapan sa pamilya mo? Wika at tanong ni Luis sa albularyo. Sumagot naman ang albularyo. Ayon dito, nagmula ang ganoong pangyayari sa kanyang pamilya nang minsang nakapatay siya ng isang aswang na kiwik. Nagawa niya ang bagay na yon dahil sa lumapit sa kanya ang isang mag-asawa na inaaswang ang buntis nitong asawa. Pero mula noong napatay niya ang aswang na yon, nagkandaletse-letse na ang kanilang pamumuhay nang dapuan ng malubhang sakit ang isa niyang anak. At nang umakto na ng kakaiba ang kanyang asawa. Mukhang ang aswang na napatay mo, Manong, ay asawa ng isang malakas na mababarang. Sige, tutulungan ka namin. Sa ngayon, iwan mo ang anak mo dito sa pamamahay ko. At ako na ang bahalang gumamot sa kanya sa abot ng aking makakaya. Pasasamahan ko na lang kayo kay Leandro para lutasin ang problema nyo sa pagitan ng mambabarang na nagpapahirap sa pamilya mo. Ayos lang ba sa'yo yun, Leandro? Wika ni Luis at tanong niya kay Leandro. Walang problema, Kuya Luis. Kung mga insekto din lang ang makakalabang ko, may magagawa ba sila kung tubig ang dadapuan ng mga ito? Pagsang-ayong tugon naman nito sa kanya. Tsaka tungkol sa mambabarang na yon, ako na ang bahala sa kanya. Dagdag pa nito. Noong mismong araw din na yon, inumpisahan na gamutin ni Luis ang anak ng albularyo. Si Leandro naman noon at ang albularyo ay magkasamang tumungo sa bayang tinitirhan ng pamilya nito. Sa ginawang panggagamot ni Luis sa binata, nakuha niya mula sa katawan nito ang halos di mabilang na mga parasitiko na unti-unting umuubos ng bitamina nito sa katawan at pumapatay sa kalamnan nito. At yun na rin ang dahilan ng panghihina ng daloy ng dugo niya. Nang maalis niya lahat yun sa katawan ng binata, nakita niya ang pag-aliwalas ng pakiramdam nito. Yun namang mga insektong nakuha niya ay isinilid niya sa isang garapon na mayroong langis na may nakahalong kiniskis na abo mula sa sungay ng anggitay. Makalipas lang ang ilang araw, nagagawa ng makapaglakad at makapagsalita ng maayos ng binata. Nakakabawi na rin ang katawan nito mula sa kawalan ng sustansyang pumapasok sa sistema nito. Dumating na din noon si Leandro at ang albularyo. Tangan-tangan ang medalyong pinagkukunan ng abilidad ng pambabarang. Pagpapatunay na nagapinan ni Leandro at ng albularyo ang taong bumarang sa buong pamilya ng taong lumapit sa kanya. Di matawarang pasasalamat naman noon ang ginawa ng albularyo para kay Luis dahil sa nasa maayos na rin ang relasyon ng kanyang pamilya. Nawala na din ang lahat ng dumapong sakit sa pamilya nito, lalo na sa kanyang asawa na nawala sa tamang wisyo. Isang payo naman ang ibinigay dito ni Luis bago nito hayaang umalis ang albularyo. Manong, payo ko lang ho bilang kapwa nyo na nagtatangan ng lihim na aral. Di sapat ang pagmamahal sa isang pamilya. Dapat ay may maganda rin kayong ugnayan at pag-unawa sa bawat isa. Isa yan sa nakikita kong butas sa poder ng pamilya mo, Manong. Kaya madali kayong napasok ng mga masasamang elemento. Aanin mo ang pagmamahal kung wala naman kayong magandang ugnayan, hindi ba? Ang ugnayan nyo sa bawat isang lalong magpapatibay sa inyong samahan. At pag nangibabaw na ho ito, sinasabi ko lang, walang kahit anong makakasira sa inyong relasyon. Payo pa ni Luis sa albularyo.
Aminado naman noon ang albularyo at pinatotohanan nito ang mga sinasabi ni Luis. Nagkaroon sila ng tampuhan ng kanyang asawa dahil sa tungkuling ginagampanan niya bilang isang manggagamot. Aminado siyang di niya na ipapaliwanag ng maayos ang mga ginagampanan niya noong oras na may tinutulungan siyang mag-asawa. Tutol kasi ang asawa nito sa kanyang mga ginagawa. Kasi para sa kanyang asawa, yun ang magdadala ng kapahamakan at pagkasira ng kanilang pamilya. Nakamuntikan na ngang nangyari. Pag-alis ng albularyo ay siya namang pag-uusap ni Leandro at Luis. Sina Pilo, Ambo at Tiburcio Nona ay umuwi muna ng kanilang tahanan para gampanan din ang kanilang responsibilidad sa kanilang pamilya. Sa pag-uusap ng dalawa, inilapag ni Leandro ang medalyong nagmula sa mambabarang. Kulay pula ang bagay na yon na mayroong nakaukit na salita, nakapaligid sa imahe ng isang insektong may gumagalaw na mga mata. Kuya Luis, anong gagawin natin sa bagay na ito? Dinala ko to kasi baka may makakuha pang iba at muling alipinin ng medalyon para maging isang demonyo. Tanong ni Leandro. Mapanganib na hawakan natin ang bagay na yan. Kaya mabuti pang ibaon mo na yan sa lupa na ikaw lang ang nakakaalam na kahit may lalim lang ng hanggang bewang. Pero bago mo ito tabunan, ilagay mo ito sa pinagsaklob na baon ng nyog na may iisang mata bago mo orasyonan para maitago natin yan sa kahit anong nilalang na maaaring maghangad ng karagdagang kapangyarihan. Sagot naman ni Luis. Sa ilang buwan pang matahimik na pamumuhay nila sa kanilang baryo, halos inakala nila na wala ng kababalaghang mangyayari. Panay lang ang pag-iipon nila noon ng puder sa kanilang katawan upang mas mapagtibay pa nila ang kanilang pangkat kung sakali man na may pagsubok na namang dumating. At gaya nga ng inaasahan, bilang buhay antingero, di nila maiiwasan ang tawag ng tungkulin. Nang isang araw, pagka-uwi ni Luis mula sa kabilang bayan para bumisita sa kanyang pamilya doon, at may mga iilang di kilalang panauhin ang nakakasalamuhan niya noon sa sentro ng kanilang baryo. Pagdating niya, at tuwing tinatakpan ng makapal na ulap ang araw sa kanyang mga mata, lumilitaw ang tunay na kaanyuan ng mga taong nagbabalat kayo na pagala-gala sa kanilang baryo. Di niya sigurado pero sa pakiwari niya, pinag-aaralan ng mga nilalang na yun ang bawat anggulo ng kanilang baryo. Mga ilang minuto pa ang dumaan. Nilapitan si Luis ng kanyang mga kasama. Nakararating lang din sa sentro ng baryo. Paglapit sa kanya ng mga ito, nagwika si Ambo kay Luis ng, Kuya Luis, mukhang nalalapit na ang unos na sinasabi mo. May pangkat ng mga tiktik at wakwak at iilang gabunan ang nakita naming gumagala dito sa baryo. Bulong ni Ambo kay Luis. Oo, nakita ko din sila. Sa katunayan, nasa harapan ng isa. Sagot naman ni Luis. Sa pagwiwika ni Luis ng ganon, may isang maskuladong lalaki at may mahabang buhok ang lumingon sa kanila. Kung pagbabasihan ang itsura nito, para yung taong grasa dahil sa dumi ng kasuotan nito. Mauling ang muka at mapagkakamalan mong siraulo. Ang mahaba nitong buhok ay animoy taon nang di nalalapatan ng tubig. Sa itsura nitong animoy buhok ng mais na puro gabok ay sala sa labid. Paglingon noon sa kanila, agad sila nitong nilapitan. Mabilis ang lakad at may nanlilisik na mga mata na waring may binabalak na masama. Kaya naman ang pangkat noon ni Luis ay pasimple ng bumulong ng orasyon sa kanilang mga palad. At kung magtangkaman ang nilalang na umatake, nakahanda silang batuhin yun ng tigalpo. Ngunit paglapit nito sa kanila,
Bigla yung tumawa at umastang parang baliw habang itinuturo-turo pa sila nito. "Huwag mo kaming linlangin, demonyo! Alam naming may masama kayong binabalak sa aming baryo. Kaya't hanggat maaga pa, lisanin nyo ang baryo ko. Kung ayaw nyong magkaubusan tayo." Gigil na wika pa ni Luis. Sa sinabing yun ni Luis, biglang tumigil ang nilalang sa ginagawa nitong pagtawa. Tumitig ito ng diretso sa kanila habang sumasagot ng Di mangyayari ang nais namin sa baryo mo, kung di dahil sa angkan mong siyang nag-umpisa ng hidwaan sa ating pangkat. At isa pa, paano kami mananahimik? Igayong pinaslang nyo ang iba sa mga kauri ko. Kaya walang ibang dapat sisihin sa mga nangyayari at mangyayari pa, kung di kayo lamang, mga tampalasang antingero! wika ng nilalang kasabay ng pamumula ng mga mata nito. "Ganon? Kung talagang nais nyong gambalain kami dito, mabuti pang ngayon pa lang. Tapusin na natin to!" Nang gagalaiting wika ni Luis. "Kuya Luis, huminahon ka. Marami na ang nakakapansin sa atin." Pagpigil naman ni Leandro kay Luis. Masyado kang mainitin ng tingero. Huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Siya nga pala, di ko pa rin nakakalimutan ang iyong ginawa sa akin nung una tayong magkaharap. Kayo manta ka sa susunod nating pagkikita. Tatapusin kita gamit ang abilidad ng mga kapwa mo antingero na kinain ko at ininom ang lahat ng kanilang dugo. Wika ng lalaking yun bago ito tumalikod sa kanila. Ngunit laking gulat na lamang ni Luis nang sa paghakbang ng lalaking yun, para bang may iniwasan ito. May itinulak itong isang binata at napaupo sa lupa. Tapos ay tumitig ng masama ang lalaking yon sa isang matanda. Pagkalayo ng lalaking yon, nagwika ang matanda ng Di ka pa rin nagbabago, Gonzalo. Hindi porkit malakas ka, akala mo kaya mo na ang lahat. Tandaan mo, meron pa rin sa mundong ito ang mas nangingibabaw ang kapangyarihan kaysa sayo. Salita ni Tandang Kaim. Tandang Kaim? Wika ni Luis. Oh, Luis. Marahil nagtataka kayo kung bakit kilala ko ang taong yon. Dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ng kapatid kong Gabulan na pinamanahan ko ng mga gamit kong tinatangan, na isa sa malaking pagkakamali kong nagawa. Ngayon ay kahit ako ay gusto niya na ring makalaban upang patunayan ang kanyang sarili na siya ay mas malakas kaysa sa akin. Na alam kong totoo naman. Pero huwag kayong mag-alala mga iho. Di kami makikialam ng apo ko sa anumang alitang namamagitan sa inyo. Bueno, aalis na kami ng apo ko. Luis, isa lang ang ipapakiusap ko. Patayin niyo si Gonzalo. Wika ng matanda bago ito maglakad kasama ang apo nito. Pagkaalis ni Tandang Kaim, umalis na rin silang magkakasama na mayroong katanungan sa kanilang isipan. Kuya Luis, sa tingin mo, bakit kaya pinapapaslang ni Tandang Kaim si Gonzalo? Kayong pamangkin niya ito, kung may tuturing. Tanong ni Tiburcio kay Luis. Di ko rin alam, Tibo. Siguro may nakaraan sila na di natin alam. At nakakasigurado akong may isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan sa kanilang magtiyo. Sagot naman ni Luis. Makalipas ang ilang araw, isang mapayapang araw na naglalakad si Luis sa may kakahuyan sa likod ng kanyang tahanan, kung saan naroroon ang sinasaka niyang lupa. Binibisita niya noon ang kanyang mga tanim para alamin kung pwede na ba yung anihin.
Sa kanyang pagkaabala sa kanyang ginagawa, napatingin siya noon sa may kakahuyan nang may nasipat siyang isang taong nakakubli sa lugar. Agad siya noong napatayo para puntahan at alamin kung sino ang taong iyon. Subalit nang makalapit na siya dito, nakita niyang biglang tumakbo ang taong yun. Mabilis at malayo sa orihinal na kakayahan ng isang tao. Kaya agad na pumasok sa isip ni Luis na isa yung aswang. Mga bandang 2:00 pa lang yun ng hapon ayon kay Luis. Kaya dahil sa gusto niyang alamin kung sino ang nilalang na yun, sinundan niya ito ng sinundan hanggang sa di na niya namalayan na nakapasok na pala siya sa isang madawag at matarik na lugar. Malayo na yun sa baryo nila. Matataas ang mga puno doon na halos dikit-dikit. Kaya natatakpan na ng mga yun ang sikat ng araw na nagbibigay ng medyo madilim at malamig na klima doon. Nang habang tinatahak niya na ang lugar, isang tao ang bumulaga sa kanyang harapan. Bakit? Bakit mo ako sinusundan, ha? Tanong ng panauhing nagpakita kay Luis. Nakita ko kasi kanina na pinagmamasdan mo ako sa aking tahanan. Maaari ko bang malaman kung bakit? Tugon naman niya dito. Napagutusan lang ako na manmanan ka, Ginoo. Kasi nararamdaman ng aming angkan ang nalalapit mong pag-aaklas laban sa aming angkan. Kaya bilang paghahanda, kailangan naming malaman ang iyong mga ginagawa para malaman namin kung kailan kami lulusob sa inyong baryo. Di ko nga alam kung bakit ikaw ang pinapamanmanan sa akin eh. Sino ka ba? Uwi ka ng nilalang na di pa kilala si Luis. Alam mo, minsan mahirap makipag-usap sa mga taong di mo kilala. Kasi baka di mo alam, siya pala ang magiging mitya ng buhay mo. Alam mo, eto lang ang masasabi ko sa'yo. Nagkamali ang iyong angkan na pagkatiwalaan ka. Dahil wala kang utak. Biruin mo ba naman na sinabi mo na sa inyong kalaban ang plano nyo? Pero isa lang ang nais kong iparating mo sa angkan nyo. Uwi ka ni Luis. Sabay hataw niya dito ng Carmona na siyang pumutol sa braso ng nilalang. Ito ang nais kong malaman mo ng angkan mong hinihintay na ni Satanas sa impyerno. Dagdag pa ni Luis. Alis na! Pagkasambit nun ni Luis, mangiyak-ngiyak namang nagtatatakbo ang nilalang papalayo sa kanya habang hawak ang naputol niyang braso na patuloy ang pagtagas ng dugo. Sa pag-uwi ni Luis, nakasalubong naman niya ang maglolo, si Tandang Caim at ang apo nito. Luis, iha. Maya-maya na ang kabilugan ng buwan. Kung ako sa iyo, maganda ka na, pati na rin ang iyong mga kasama, sapagkat alam naming magaganap mamayang gabi ang pag-atake ng angkan ni Gonzalo sa inyong baryo. Di mo ba alam na markado na ang buong baryo nyo ng mga gabunan? Mag-iingat ka, Luis. Nasabi ko na sa iyo ang kakayang tinatangan ni Gonzalo. Isa siyang gabunan, ngunit isa din siyang antingero. Salita ni Tandang Caim. Mas makakabuti kung aabangan nyo na lang sila sa labas ng ating baryo. Sa ganun ay di na umabot sa sentro ang inyong labanan. Para sa ganun ay walang inosenteng tao ang madamay. Dagdag pa ni Tandang Caim. Nakahanda ho kami, amang, sa kung anong mangyayari. Pero sinisisi ko ang sarili ko dahil binigyan na ako ng pagkakataong paslangin si Gonzalo. Ngunit di ko yun nagawa dahil sa takot. Pero sa muli naming pag-aarap, kung magkaroon man ulit ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong di ko na siya bubuhayin. Papatayin ko pati kaluluwa niya. Sagot ni Luis. Di naman masamang magkamali, ho. Ang pagkakamali ay isang patunay na sinubukan mong gumawa ng tama. Kaya wag mong sisisihin ang iyong sarili. Marami pang pagkakataon. Bueno, iho,
Umaasa ako sa pangkat nyo, ha? Huling wika ni Tandang Kaim, kasunod ng paglalakad niya kasama ang kanyang apo. Di ko maintindihan, Tandang Kaim. Sa tuwing nagtatama ang ating landas, nakakaramdam ako ng mas matinding panganib. Pero bakit? Sa ipinapakita mo, parang napakalaki ng malasakit mo sa mga ordinaryong tao. Ano ka ba talaga, Tandang Kaim? Palaisip ang gumugulo kay Luis na naiisip niya ng mga sandaling iyon habang nakamasid pa sa maglolo na papalayo na sa kanya. Nang mawala na ang maglolo sa kanyang paningin, dumiretso na siya sa sentro ng baryo para hagilapin ang kanyang mga kasama. Ipinagpaliban na niya noon ang kanyang ginagawa sa sakahan para lang sa paparating na panganib sa kanilang lugar. Leandro, Ambo, Pilo, at sa'yo, Tibo, siguraduhin yung nasa ligtas na lugar ang inyong pamilya. Mamayang gabi ay kabilugan ng buwan at nakakasigurado ako nagagalaw na ang ating mga kalaban. Maging mapagmatsyag kayo sapagkat di natin alam kung saang dako mag-uumpisang umatake ang mga nilalang. Pero bago man lang sila makapasok sa ating baryo, siguraduhin natin na magagawa natin silang harangan para wala nang ibang madamay na ordinaryong tao. Wika ni Luis sa kanyang mga kasama. Kung gulo ang hanap nila, kamatayan ang ibibigay natin sa kanila. Dagdag pa niya. At sa araw nga na yon, pagsapit ng 7:00 ng gabi, halos wala ng mga tao sa labas ng kanilang mga tahanan sa kanilang baryo. Nakaugalan na kasi sa kanilang lugar na mas maagang matulog tuwing kabilugan ng buwan. Silang 5 noon ay matyagang nagmamasid sa buong lugar. Panay noon ang mga alulong ng mga asong bundok na isang sinyales para sa kanila na may masamang mangyayari o di kaya naman ay mayroong mamamatay. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, unti-unti na nilang nadarama ang masamang tema ng kapaligiran. Nakakarinig na rin sila noon ng sari-saring huni ng mga hayop. Na tila ba nagagambala sa pamamahinga sa paligid. Maya-maya ay bigla nilang naramdaman ang isang napakabigat na presensya. Kaya agad silang nagsama-sama sa iisang lugar. Mga kasama, maganda kayo. Sigurado akong siya na yan, ang gabunang antingero. Pagkasambit noon ni Luis, isang nilalang ang mabilisang lumapag sa kanilang harapan na naglikha ng malakas na hangin. Nang makita nila ang isang malademonyong nilalang na may malalapad na pakpak, at nang itago ng nilalang na yun ang pakpak nito, naging isa yung kapa na merong talukbong. Alright mga kabagis ko, yun oh! Woo! Syempre, alam na din sa susunod na kabanata. Makinig kayo mga kabagis, may ipapakiusap lang ako sa inyo. Please, mga kabagis ko, pagkatapos nyong pakinggan yung part 6 natin ng Gabunang Antingero, hanapin nyo yung part 1 neto. Tapos, i-play nyo mga kabagis yung part 1 lang naman ng Gabunang Antingero. Ipapump lang natin yung views nun. Baka sakaling makisama kay algorithm. Kahit di nyo napakinggan mga kabagis, basta i-play nyo lang hanggang dulo. Pwede nyo namang i-silent na lang yung audio nyo, di ba? Habang nagpi-play yung video. Pero kung gusto nyo, bago kayo matulog, o i-play nyo yon, o hayaan nyo na lang, parang ganon. Hanggang sa malobat na yung phone. Hindi, basta i-play nyo lang hanggang sa dulo. So ayun, yung part 1 lang ng Gabunang Antingero mga kabagis yung request ko. Next time na lang shoutout natin ha. Salamat sa suportang tunay.